Ang tanong ko po, sa dami po ng relihiyon natin ngayon, may mga talata pa po silang ginagamit para masabing sila po ay ang tunay. Sa relihiyon po ninyo, Brother Eli, ano po ba ang basihan ninyo para masabi po ninyo na kayo po ang tunay na iglesia na sa Diyos? Salamat kapatid na Ariel sa pagdalo. Alam mo, sa tanong mo, ikinalulungkot ko, dapat mauna ang Diyos na magsabi sa atin na tayo sa Kanya bago tayo buong tiwalang makapagsabing tayo'y sa Diyos. Meron kasi nagsasabi sila'y sa Diyos, pero nangungwarta lang sa tao eh. Basahin natin ang Mikas 3:11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. Meron mga mangangaral, nangangwarta lang eh. Pero ang sabi, hindi ba tayo sa Diyos? Ang Panginoon nasa atin. Sa labas, walang kaligtasan. Lahat ng nasa labas, sentensyado sa apoy. Sila lang ang maliligtas. Yun ang paniwala niya. Kasi may mga iglesyang nagsasabi sila'y sa Diyos, sila'y sa Diyos. Pero alam mo ang prinsipyo ng katotohanan, kapatid, 2 Korinto 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ayon. Kung ikaw lang ang magtatagubilin sa sarili mo, you are going to approve yourself. Hindi ka tanggap-tanggap yun eh. What is approved ay yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Iba yung sabihin ng Diyos na ikaw ay Kanya, kesa sabihin mong ikaw ay sa Diyos. Patunayan mo munang sinabi ng Diyos sa'yo na ikaw ay Kanya. Tapos masasabi mong may pagkakatiwala na ako nga ay sa Diyos kasi pinapatunayan ng Diyos na ako ay Kanya. Ngayon, sa tanong ng kapatid na Ariel, sa dami ng relihiyon ngayon, nagbabasa pa ng Biblia, yun ang mali sa pagkaniniwala kang sa Diyos ka. Wala namang patunayan Diyos na ikaw nga ay Kanya. Tanong ng kapatid na Ariel, napakaganda, paano nyo masasabi na kayo ang tunay na iglesyang sa Diyos? Hindi ko sasabihin. Bayaan nating ang Diyos ang magsabi. Paano? Basahin natin ang 7:17 ng Juan, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ayon, ang pagkakakilanlan pala para makapagtiwala kang sa Diyos ka, si Kristo mismo may sabi kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Yung turo pala, kapatid, yung doktrina. Kung ang turo ay sa Diyos, o kung nagsasalita na mula sa sarili, ang nagsasalitang mula sa sarili, naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian, yung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, sa kanya'y walang kalikuan. Ang ginagarantiyahan pala ng Diyos na totoo, yung mga ngaral na kung magsalita, ang sinasabi, salita ng Diyos, hindi kanyang sarili. Yun ang sinasabi ko, kapatid, para mapatunayan mo ang isang relihiyon totoong sa Diyos, ang basihan aral. Pag ang aral may halo na aral ng tao, inisip ng tao, nilagyan mo ng history, nilagyan mo ng kung ano-ano, yan ang maliwanag na katunayan na hindi sapat na sabihin mo, sa Diyos ako, sa Diyos kami lang maliligtas, ligtas na nga kayo.
Hindi sapat yon. Iba yung ang Diyos ang magsabing ikaw ay Kanya, kaysa sa ikaw ang mag-claim na ikaw ay sa Diyos. Para ngayon mapatunayang ikaw ay sa Diyos, kailangan yung doktrina, yun ang mapatunayan. Kung sino man nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita lang na mula sa sarili. Alam mo kapatid na Ariel, sa amin, kung makikinig ka sana ng doktrina, kung ibig mo lang naman, di kita pinipilit, pwede kang makinig. Makikita mo yung turo sa kabuuan ng samahang ito. Unang-una, ang samahang ito tinatawag na Iglesia ng Diyos. Bakit Iglesia ng Diyos? Kasi ang may-ari ng Iglesia, ang Diyos, hindi naman si Kristo Para paniwalaan mo, kung siya nagtayo, siya na may-ari, basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang general truth, bawat bahay may nagtayo. Pero lahat ng bagay, ang Diyos ang may tayo niyan Ang ultimate truth. Bakit? Itinayo mo yung bahay mo, literal na bahay. Sino nagtayo? Ikaw. Pero ang talagang ultimate truth, ang Diyos ang may tayo niyan. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw mismo, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa'yo. Yung bakal, yung bato, yung simento na itinayo mo sa Diyos yun, nung mayari, kanino yan? Bahay mo. Pero ang ultimate truth, pati ikaw, pati yung bahay mo, sa Diyos ka. Ang may kapangyarihan sa'yo. Kaya nga pwedeng yung bahay mo masunog pwedeng yung bahay mo maagiba ng Diyos sa isang natural calamity, pati ikaw Ibig sabihin lang hindi dahil ang Kristo ay nagtayo ng iglesia, siya na ang may-ari iglesia para ang pangalan Iglesia ni Kristo. Na yun daw ang opisyal na pangalan. Hindi yan ang opisyal na pangalan kasi unang-una, como raw si Kristo nagtayo kaya Iglesia ni Kristo. Ang katawan kay Kristo kaya Iglesia ni Kristo. Alam mo kung susuriin mo yung general at saka ultimate truth, kanino ba yung katawan? Basahin nga natin ang unang Korinto, kapatid na Daniel, sa Kapitulo 12. Ganito ang ating mababasa sa 12:18, kapatid na Daniel. Datapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Naglagay ng sangkap ng katawan, kapatid na Daniel. Ang Diyos po. Inilagay ng Diyos ang bawat isang sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Sino arkitekto ng katawan? Ang Diyos po. Ngayon. Kanino yung katawan? Ano ba yung katawan? Basahin muna natin kung ano yung katawan. 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Nang ang arkitekto ng katawan ay gumawa ng katawan, nilagyan niya ng ulo. Ang ulo ng katawan, si Kristo. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayun ang aral na nasa Biblia. Tanong, kanino ba yung katawan? Sino ba arkitekto nun? Tawag ng Biblia, katawan ni Kristo. Siya ulo katawan ni Kristo. Ibig ba sabihin iglesia ni Kristo? Hindi. Bakit? Yung ulot saka yung katawan, si Kristo ang ulo ng katawan. Pero yung buong katawan kasama si Kristo, kanino yon? 2:16 ng Efeso. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Katawang sa Diyos. Bakit katawang sa Diyos? Kasi ang Diyos ang may-ari ng katawan Pati si Kristo nga, ang Diyos ang may-ari Hindi ba? Ang tawag ni Pedro kay Kristo doon sa Lucas, basahin nga natin, kapatid na Daniel, yung 9:20 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ikaw ang Kristo ng Diyos. Kaya nga pati si Kristo sa Diyos. Siya ulo. Yung katawan ni Kristo, sino gumawa? Ang Diyos din. Kaya ang ultimate truth, sa Diyos yun. Kaya nga iglesia ng Diyos yung nasa Biblia Sa talata ng Biblia, 11 beses binabanggit ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ni Kristo, wala. Ang nakasulat sa Biblia, mga iglesia ni Kristo, which in English is churches of Christ. No?
Kasi dahil lang sa sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, kaya iglesia na ni Kristo. Hindi tinitingnan yung malalim na kahulugan. Umpisahan natin sa 16:13 ng Mateo, kapatid na Daniel. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At kanilang sinabi, "Anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta." Kanyang sinabi sa kanila, "Datapot ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Nag-umpisa ang usapan, ano ba pagkakilala ng mga tao tungkol sa kanya? Ang sagot, iba-iba. Kayo, anong sagot nyo? Sabi sa mga apostol, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sabi ni Pedro, "Mapalad ka, Simon. Hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. Ang nagpapahayag niyan sa iyo ang Ama kong nasa langit." O di, nag-uumpisa sa talatang ito, ang pahayag ng gagaling sa langit. "Sinasabi ko naman sa iyo." Kung si Pedro na disipulo, nakakapagpahayag nung nanggaling sa langit, itong anak ng Diyos, "Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia." Itong pahayag na ito ni Kristo, saan galing ito? Kung yung pahayag ni Pedro galing sa langit, yung pahayag ni Kristo galing sa sarili niya, tingnan natin sa 12:49 ng Juan. "Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain." Ayon, sa tiempo na yan, dapat maintindihan na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. "Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito." Ang bato ay si Kristo. Kaya nga, third person Sinasabi ko, yung first person, yung ko. Sa iyo, second person, ikaw Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, itatayo ko aking iglesia. Who is supposed to be the speaker? Yung first person, yun ang Ama. Second person, si Pedro. Third person, yung bato. "Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia." Ang nagmamay-ari ng iglesia, yung nagsasalita. Sino nagsasalita? Sabi ni Kristo, "Hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang aking sasalitain." Kaya nung sabihin niya, "Itatayo ko aking iglesia," salita ng Ama yun. Mula pa sa hula, salita ng Ama yun. Basahin natin ang 18 ng Deuteronomio. Ganito ang ating mababasa, kapatid na Daniel. "Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya." Ayon, yung propetang tinutukoy na sabi ng Diyos kay Moises, "Palilitawin ko sa inyo ang isang propeta gaya mo, Moises. Ilalagay ko, salita ko sa bibig niya." Kaya yung propeta na yun, magsasalita ng salita ng Diyos. Si Kristo yun 3 ng Gawa 22. Tunay na sinabi ni Moises, "Ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siyang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya." Ano yan? Tuloy. "At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus." Kung pasahula kay Moises sa Deuteronomio, ang tinutukoy na propeta, lalagyan ng Diyos ng salita niya sa kanyang bibig, si Kristo.
Kaya nung magkatawan tao si Kristo, ang pinagsasasabi niya galing sa Ama. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ang bato si Kristo, third person. Ang first person yung nagsasalita, yun yung Ama. Ang kausap ay second person na si Pedro. Sinasabi ko, first person sa iyo, second person, Pedro. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita dyan, dapat sana, sinasabi ko sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat ganun. Kasi siya pala yung bato, at siya rin ang may-ari, at siya rin ang nagtatayo. Pero hindi eh. Alam kong mahirap matanggap basta-basta ito ng tao, pero nagbabaka sakali akong mabuksan ang kalooban at ang kaisipan, pagkaunawa ng kapwa. Kasi ang tanong nung kapatid na Ariel, napakalawak eh. Ano ang basehan namin na ang relihiyon namin tama? Tama ito kasi ang nakasulat, Iglesia ng Diyos. Sa mas maraming talata, 11 talata ng Biblia. Sa regular na Biblia, sa maraming salin ng Biblia, walang Iglesia ni Kristo. Iisang Biblia ang gumamit nun. Yung singular na Iglesia ni Kristo, yun lang lamsa. Merong nakatikatihan ng utak na palitan yung Iglesia ng Panginoon, pinalitan ng Kristo, kaya Iglesia ni Kristo nasa lamsa. Yun lang ang Biblia ang nakalagay Iglesia ni Kristo, na singular. Pero yung lahat ng Biblia, meron tinatawag Churches of Christ, which are in Judea. Churches of Christ, which are in Jerusalem. Ano yun? Yun nga yung Iglesia ng Diyos. Yun ang totoo, kapatid. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yun ang pinapangaral ko. Ang aral na sinusunod namin, ang abulo yan, tuwing unang araw ng isang linggo. Wala kaming Webes, no? Wala kaming tanging handog, handugan ng tanging handugan, lagak ng lagak, linggo-linggo. Wala nun. Wala sa Biblia yun eh. 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Sa atin, merong abulan tayo sa pasalamat kasi nakasulat sa Biblia yun, 13, 15, 16 ng Ebreo. Yung abulo yan pag nagpapasalamat. Saka yung abulo yan tuwing unang araw sa linggo. Pero wala tayong Webes, wala tayong lagak. Yun ang pruweba ko, kapatid. Ang sa Diyos, ang aral ng nasa Biblia, yung nakasulat, yun ang dapat nabatayan. Kung ang iglesia ba, o samahan ba, o mangangaral ba sa Diyos, ang nagpapatutuo sa kanya yung aral. Kung ang sino man tao, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Ang turo ang nagpapakilala ng pagiging sa Diyos. Hindi ang kapilya, hindi ang dami ng miyembro, hindi ang tanda ng iglesia, hindi rin batayan yun. Ang batayan, turo, ang aral. Yun ang nagpapatutuo sa isang samahan kung sa Diyos. Pag ang aral ay totoo, galing sa Biblia, puro, walang dagdag, walang labis, yun ang sa Diyos. Kaya lang, hindi ko mapapatunayan sa iyo yan sa isang oras, kapatid na Ariel. Nanyayaan kitang makinig sa doktrina. Maraming salamat po. At sa iyo, pagpalaing kanawa ng Panginoon, kapatid na Ariel.